Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung pangwalong nakid sa Nawaqidul Islam, yung huli natin na talakay, yung ayah. Yun doon sa Suratul Nisa, verse 88 to 89. Yung sinabi ni Allah, "Waddu law takfuruna kama kafaru." Ang mga kuffar at ang mga munafik, hinahangad nila na kayo ay tumalikod sa Islam katulad ng kung paanong hindi sila nanampalataya. Ay, hindi 89 pala yun. So doon muna sa 88, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا. Anong problema sa inyo ng mga Muslim na kayo ay nahati ang pananaw tungkol sa mga munafik? Samantalang si Allah ay nagbalik na sa kanila sa kawalang pananampalataya dahil sa kanilang mga ginawa. So ito ay nagpapakita nung epekto ng mga munafik sa mga Muslim doon sa Madina, na nagkakaroon nga ng mga fitna, nagkakaroon ng kaguluhan at apektado sila. Kahit kasama nila mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apektado sila ng pakana ng mga munafik. Hindi sila ligtas. So ganito ka mapanganib ang mga munafik saan man sila naroroon. Saan man sila naroroon. Kung ang mga sahaba, kasama nila mismo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi sila ligtas. Nagdudulot ang mga munafik na magduda sila sa kanilang pananampalataya o nagdududa ang mga munafik sa iba't ibang usapin. Halimbawa na nga rito doon sa ifk, yung chismis nila laban kay Aisha radhiyallahu anha na di umano siya raw ay nagzina, nakiapid. So maraming mga sahaba ang naapektuhan din nito. Ibig sabihin, dito, isa ito sa mga tagpo na nahati ang mga sahaba. So meron sa kanila na halos maniwala na sa mga munafik na nagzina nga si Aisha o naghuhugas kamay sila sa usapin tungkol kay Aisha, samantalang pwede naman nilang direktang ipagtanggol si Aisha o talagang, kumbaga, hindi nila ini-entertain ang anumang ganoong usapin. Pero nga mga munafik, magaling sila sa kanilang mga pakana. So katulad ni Satanas, matyaga ang mga taong ito. Makikita mo yan na kasama ng mga Muslim, pero nga makikita mo ang kanilang mga tunay na kulay kapag dumarating ang mga kaguluhan sa mga Muslim. Kung nasaan ba sila pumapanig o kung ano ba ang kanilang mga sinasabi. So, mayroong mga tao, halimbawa niyan, tahimik na tahimik yan. Kumbaga, hindi ka halos kakausapin yan eh. Pero pag merong nangyari rito, may opinion yan palagi. Sosolohin ka niyan. Tignan mo yung si Mujahid, gago talaga yan, ano? Ganyan yung mga munafik. Ganyan talaga yung kanilang mga kilos. Katulad nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walang nagbabago, kumbaga. Parehong-parehong kanilang taktika. Pero paulit-ulit na merong nahuhulog sa kanilang mga pakana. Paulit-ulit na merong mahuhulog sa kanilang mga pakana. Yung nga, aturiduna an tahdu man adallallah, nais pa ba ninyo nagabayan ang mga iniligaw na ni Allah? Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Sino mang iniligaw na ni Allah ay wala kayong matatagpuan na paraan para sa kanila upang sila ay magabayan. So itong aya na ito, lilinawin lang natin, ito ay babala ni Allah laban sa pakana ng mga munafik. Hindi ito nangangahulugan na pipinsalain ng mga Muslim ang mga munafik. Hayaan lang natin sila.
Katulad kung paano silang hinayaan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil ang jihad alal munafikin, ang jihad laban sa mga munafik sa pamagitan ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal sa kasamaan, sa pamagitan ng pangangaral. Ganoon. Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nagpataw ng parusang kamatayan para sa sino mang munafik, bagkus siya ay nagtiis at nagpairal din ng kanyang talino laban sa kanila. At yun nga, ang hangad talaga ng kuffar at ng mga munafik, doon sa sumunod na aya, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa." Hinahangad ng mga kuffar at ng mga munafik na kayo ay mawalan din ng pananampalataya, nang sa gayon, kayo ay magiging magkatulad sa kawalang pananampalataya. Gusto niya na maging kafir kayo katulad ng kung paano sila naging kafir upang kayo ay magiging magkatulad. At yung mensahe ng aya na ito katulad lamang din sa pang binabanggit ni Allah, "Walan tardaan kumul yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum." Hindi malulugod sa inyo ang mga Hudyo at mga Kristiyano hanggang sa sundin muna ninyo ang kanilang relihiyon. Hanggang sa mag-Valentines din kayo, magpasko, magbagong taon, at iba't ibang kanilang mga gawain. O tumangkilik sa kanilang mga kultura at pamumuhay, ganoon ang gusto nila. At yun nga, hatta yuhajiru fi sabilillahi, fa in tawallaw faquduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum. So, ang hinahangad ng mga munafik at ng mga kuffar ay maging katulad nila kayo sa kawalang pananampalataya. "Fala tattakhidu minhum awliya." Kaya wag ninyo silang kukunin bilang inyong mga kakampi. At siyempre, kakampi na dalawang uri. Maaring kakampi na hindi naman laban sa mga Muslim, na maaring mas mababang uri ito, hindi ito kufur, pero walang pangangailangan dito. Kumbaga. At syempre, mas masahol at kufur nga at shirk. Yung kakampi kayo sa kanila laban sa mga Muslim. "Wala tattakhidu minhum awliya." Huwag ninyong kukuning kakampi ang sino man sa kanila. "Hatta yuhajiru fi sabilillah." Hanggang sa sila ay hanggang sa sila ay lumikas sa landas ni Allah. Ibig sabihin, magtauba at lumikas ng totoong paglikas patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo. Na dito, kumbaga pinapahiwatig ni Allah na yung mga munafik, kumbaga hindi sila tuluyan ngang nagpapakita ng pananampalataya hanggang sa sila ay magsagawa ng hijrah patungo kay Allah. O kumbaga, patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon sila sa Madina, oo. Pero yung kanilang mga puso ay konektado o loyal pa rin sa kalaban ng mga Muslim. So ito yung tinutukoy dito na wag ninyo sila kukuning mga kakampi hanggang sa tuluyan nga silang lumikas sa landas ni Allah. Totoong lumikas sa landas ni Allah. "Fa in tawallaw faquduhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum." At kung sila nga ay tatalikod, ibig sabihin sa Islam, yung mga munafik, kung ipapakita na talaga nila yung kanilang mga tunay na anyo, na sila nga ay namumuhi sa Islam, ay arestuhin ninyo sila at patayin saan man ninyo sila matagpuan. So dito binabanggit itong tatlong bagay na ito. Na sila ay arestuhin, patawan ng parusang kamatayan, saan man sila matagpuan. Ibig sabihin, hanapin sila kung nasaan man sila naroroon. Pero ito sa lifetime ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ito naipatupad. Pero kung sa kuffar, kasi nga kuffar at munafikin ang tinutukoy sa aya na ito. Kung sila nga rin ay maghahayag ng kanilang paglaban sa Islam, so maaari silang salakayin at labanan na rin sa labanan o pagkawan ng parusang kamatayan katulad ng tinatalakay natin sa Kitabul Jihad. Na pwede silang patawan ng parusang kamatayan o patayin saan man sila makaharap ng mga Muslim sa labanan.
Kapag nandun sila sa isang labanan, so pwede na silang patayin. Yun ang ibig sabihin dito. Wala tattakidu minhum waliyaw wala nasira. At huwag kayong kukuha sa kanila ng sinuman sa kanila bilang kakampi o tagatulong. So nga dito, sinabi ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Saadi, al-muradu bil munafiqin al-madhkurina fi hadhihi al-ayat al-munafiquna al-mudhiruna islamahum walam yuhajiru ma'a kufrihim. At itukoy dito ng mga munafik sa dalawang aya na ito sa Surat An-Nisa ay ang mga munafik na hayagan na nagpapakita ng kanilang pananampalataya. Pinapakita talaga nila na Muslim sila. At maaaring matindi pa sila sa pagpapakita ng kanilang pagiging Muslim kaysa sa pangkaraniwang Muslim. Mas mukha silang banal. Mas banal sila manamit. Mas banal sila magsalita kaysa sa pangkaraniwang Muslim. Pero nga hindi sila tuluyan na umaalis mula sa kanilang kawalang pananampalataya. Waqad waqa'a bayna as-sahabati ridwanullahi alaihim fihim ishtibah. Na nangyari nga, ilang ulit na nangyari sa mga sahaba ang mga kaguluhan na dinulot ng mga munafik. Mga kaguluhan, kalituhan, fitna na nangyari sa pagitan nila dulot ng mga munafik. At yun nga, sa bukod doon sa mga munafik na grupo ni Abdullah bin Ubay bin Salul sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon ng Khulafa'ur Rashidin, syempre naroon na rin ang mga munafik at mas matindi ang kanilang mga pakana. At sinasabi pa nga, ang lahat ng mga nagaklas laban sa mga Khulafa'ur Rashidin, nagsimula sila bilang mga munafik. Halimbawa niyan, si Musaylima al-Kadhdhab, di ba nag-Muslim siya? Nag-Muslim si Musaylima, buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nga, hindi naman siya talaga totoong nag-Muslim. Ang gusto niya ay italaga siya bilang pinuno ng Yamama, yun nga yung malapit na sa Riyadh, at kabilang nga siya talaga doon sa naghahangad na maging propeta. Mga Kristiyano sila. Sila Musaylima al-Kadhdhab. Mga Kristiyano sila ayon sa mga historian. At gusto niya talaga na siya yung magiging propeta. Kaya nga nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inihayag na niya yung kanyang kagustuhan na maging propeta. Ibig sabihin, umpisa pa lang, hindi naman siya talaga nagpakita ng pananampalataya. At ganyan din siyempre, yung mga pumatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, nandun na halo-halo yung mga tao. Yung Khawarij, actually naunang lumitaw ang Khawarij kaysa sa mga Shia. Naunang lumitaw na organized sila, yung Khawarij. At kabilang sa grupo ng mga tao na sumalakay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu na pagtibay, nandun din si Abdullah bin Saba na founder ng mga Shia. So hinimok nila yung mga Muslim laban kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Hanggang sa bandang huli, yung mga Khawarij, kumbaga, naging distinct na sila na grupo. At yung mga Shia ni Abdullah bin Saba, naging distinct na rin sila na grupo. At napakasama talaga ng mga tao na ito. Kumbaga, nagsimula ang Khawarij na kauna-unahang bid'ah sa Islam na nananatili sa panahon natin ngayon na pinaka-nakakapinsala sa Islam at sa mga Muslim, saan yun ng iba't ibang mga grupo ng mga terorista na humahawak sa kanilang kumaga doktrina. At ganyan din yung mga Shia na nagpapakilalang Muslim. Actually, meron pagkakatulad ang Shia at ang Khawarij. Ang mga Khawarij at ang mga Shia, inilalapat nila ang mga dalil laban sa mga kuffar sa mga Muslim. At maaaring ituturing naman nila yung hindi naman Muslim bilang Muslim. Halimbawa niyan sa mga Khawarij at sa mga Shia. Ginagamit nila yung mga dalil sa Quran at sa mga hadith laban sa mga Muslim para patunayan na hindi sila Muslim, para sabihin na sila ay kafir. O yung mga Shia, mas malala, kahit walang dalil. Yung Khawarij, binabaloktot nila yung dalil, pero Shia, wala talagang dalil, sinasabi lang nila. Sa tinuturing ng mga Shia na kafir, sila Abu Bakar, si Omar at ang lahat ng mga sahaba, liban na lang sa ilan
na gusto nila. Ginagawa nilang kafir. Yung Khawarij, ganun din, ginagawa nilang kafir yung mga Muslim para i-justify yung pagpatay nila sa mga Muslim. Yung mga Shia, mas masahol sa usapin ng pagturing sa kafir bilang Muslim. Sa mga Shia, malaking bagay sa kanila ang tungkol kay Abu Talib. May kipagpatayan sila para lang patunayan na Muslim daw, namatay na Muslim si Abu Talib. At syempre, itinuturing nilang Muslim at hindi lang pangkaraniwang Muslim, bagkus ay bayani si Abu Lu'lu' al-Majusi na pumatay kay Omar bin Khattab radiyallahu anhu. Tinuturing nila yun na bayani. So ganito kabaloktot. Itong mga sekta na ito na itinatag ng mga munafik. Itong mga sekta na ito na itinatag ng mga munafik o ang kasaysayan nila ay nagmula sa mga munafik nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nagdulot sila ng napakaraming mga kalituhan sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa na lang yan, yung pagtalikod nila doon sa Ghazwatul Uhud, yung pakikipagsabuatan nila sa Quraysh at sa Qurayda, doon sa Ghazwatul Khandaq, yung pagbibintang ng chismis kay Aisha radhiyallahu anha, at iba pang mga nangyari. Yung Masjid Dirar, yung tinatag nilang masjid na ginawa nilang himpilan ng mga chismoso sa Madina, at iba pang mga katulad nito. So kumalat sa mga sahaba ang mga ishtibah, mga kalituhan, mga fitna. Faba'duhum taharraja an kitalihim. Na sa sobrang tindi ng ng fitna ng mga munafik, dumarating yung pagkakataon ng mga sahaba ay nagtatalo kung paano ba nila lalabanan ang mga munafik. So dito tinutukoy dito kital. So hindi nga nag-utos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng hayagang utos ng parusang kamatayan para sa sino mang munafik. Pero yung kital na tinutukoy dito, kital, hindi katol. Kital, ibig sabihin paano nila lalabanan o haharapin ang pakana ng mga munafik. Kasi magagaling talaga sila. Waqata'a mawalatahum bisababi ma'adharuhu minal iman. So, nalilito sila paano nila lalabanan ang mga munafik at paano nila puputulin ang ugnayan nila sa mga munafik dahil sa ihinahayag ng mga munafik na pananampalataya. So, napakatindi ng fitna ng mga munafik. So, kahit yung mga sahaba nalilito sila kung tama ba o mali yung kanilang mga gagawin. Waba'duhum alima ahwalahum bi kara'ini af'alihim. So ang ilan sa mga sahaba, syempre hindi naman pantay-pantay ang antas ng mga sahaba. May sahaba na matatalino at mayroong mga sahaba na hindi man natin sinasabing bobo pero vulnerable. Kumbaga maaring masyadong malambot yung kanilang mga puso, wala silang paninindigan, kaya kumikiling sila masyado sa mga munafik. Pero yung mga ginabayan ni Allah, nakikita nila ang kalagayan ng mga munafik sa pamagitan ng kanilang mga ikinikilos. Kaya nga lagi kong sinasabi, sa paghatol ng tao sa kanyang kapwa-tao, huwag natin titingnan yung kanyang pananamit. O yung kahit yung minsan yung paraan niya ng pagsasalita. Tingnan natin yung kinikilos nila, kung anong resulta nito. O ito ba ay nagdudulot ng pakinabang o nagdudulot ng pinsala. Na huwag natin nahatulan ng tao sa pamagitan ng kanyang itsura o sa paraan niya ng pananalita o ano paman. Titingnan natin palagi yung kanyang kilos. At may kita nga natin sa mga munafik, marami sa mga yan, banal sila kung umasta, banal kung manamit, banal kung magsalita. Pero kapag mayroong pagkakataon na sila ay makakapagdulot ng pinsala sa mga Muslim, palalakihin ang kaguluhan sa pagitan ng mga Muslim, lilitaw yan. Hindi sila magdudulot ng katatagan. Hindi, lalo pa nilang yayanigin ang isang pamayanan na yumayanig na. So dyan sila nakikilala ng mga sahaba. Na isa nga sa mga pangunahin na katangian ng mga munafik. Natutuwa sila kapag may masamang nangyayari
sa mga Muslim. Natutuwa sila kapag mayroong masamang nangyayari sa mga Muslim. Mayroong napatay na Muslim sa jihad, sasabihin nila kung di sana sumama yan, edi hindi yan napatay. Mga ganong mga pananalita. Waliyadu billah. So lagi silang tama. So nga, nakilala sila nung ilang mga sahaba, fahakama bikufrihim. At syempre, kinilala na nila ang hatol sa mga munafik na sila nga ay mga kafir. Fa'akbarahumullahu ta'ala annahu la yanbaghi lakum an tashtabihu fihim wala tashukku. Kaya nga itong aya na ito ay pagpapabatid ni Allah subhanahu wa ta'ala na huwag kayong malilito tungkol sa kanila at huwag kayong magdududa na sila nga ay mga hindi mananampalataya. Na kapag kumilos ang mga munafik, maging matatag kayo sa inyong mga paninindigan laban sa kanila. Na hindi yung magkakawatak-watak kayo dahil lang sa pakana ng mga munafik. Dahil sa pakana ng mga munafik, katulad nga ng ilang beses na nangyari sa mga sahaba radhiyallahu anhum dahil sa pakana ng mga munafik. Bal amruhum wadihun gayra mushkil. Ang kalagayan ng mga munafik ay malinaw at walang pagdududa dito. Innahum munafikuna qad takarrara kufruhum. Tunay na sila ay mga munafik na nagpaulit-ulit ang kanilang kawalang pananampalataya. Wa waddu ma'adhalika kufrikum. Wa waddu ma'adhalika kufrakum. At tinahangad nila na kayo ay mawalan din ng pananampalataya. Wa an takunu mithlahum. Hangad nila na kayo ay maging katulad nila. Faida tahakkaktum dhalika minhum fala tattakhidu minhum awliya. So ito yung unang dapat na gagawin ng Muslim. Ito yung unang gagawin ng Muslim laban sa munafik. So yung munafik, hindi natin sila maaring hayagan na kakalabanin, liban na lang sa piling pagkakataon. Pero doon sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pangunahin nilang ginawa laban sa mga munafik, ang huwag nila silang kunin bilang mga kakampi o malalapit na mga kaibigan. Nilalayuan talaga nila ang mga munafik o sino man na pinaghihinalaan nila na munafik. Kasi nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi rin niya direktang sinabi sa mga sahaba kung sino ang mga munafik sa Madina. Kahit si Abdullah bin Ubay bin Salul, hindi nagbigay ng babala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga sahaba na iwasan si Abdullah bin Ubay bin Salul. Ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibinigay niya sa mga sahabang pangaral tungkol sa pananampalataya, tungkol sa alwala wal bara, tungkol sa mudaharatul musyrikin lil muslimin, tungkol sa mga munafik at yung mga Muslim. Sila na ang naglapat ng mga dalil sa sino mang pinaghihinalaan na maaring munafik nga. At sila na mismo ang kumilos laban sa mga munafik. So ganito kahalaga yung kaalaman. Ganito kahalaga na naiintindihan ng tao ang mga saligan ng relihiyon na ito. Dahil mayroong mga bagay na maaring hindi hayagan na mapag-uusapan ng mga tao. Katulad ng mga munafik. Halimbawa niyan, ako, may pinagdududahan ako dito na may munafik dito. Hindi ko nasasabihin sa inyo na nagdududa ako na munafik yun. Pero kayo nang bahala sa sarili nyo, magtimbang kung paano nyo pakikitunguhan ang sino man na maaring hindi naman talaga mananampalataya, pero gustong-gustong kasama yung mga mananampalataya para sa pakinabang, pero kapag may pinsala, kukunin nila ang pagkakataon para mapinsala ang mga mananampalataya. So bahala na kayo. Kasi nga, ang hikma dito, bakit walang hayagan na deklarasyon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa sinumang munafik, para mapanatili ang katatagan ng mga Muslim sa Madina. Kasi nga katulad ng paulit-ulit kong binabanggit, ang mga munafik matatalino. Meron din silang mga kakampi. Meron silang mga napapaniwala. Kung halimbawa magiging hayagan ang pagtuligsa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga munafik, magkakagulo. Maaring mahati ang mga Muslim sa Madina. Pero nga, hinayaan na yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mahalaga, pinatupad niya yung counterintelligence na sinasabi ko sa inyo.
Isa sa mga kahulugan ng counterintelligence, alam nyo yung kalaban yun, pero hindi nyo pinapahalata na alam ninyo. Hinahayaan lang ninyo siya na gawin yung gusto niyang gawin, pero may pangontra na kayo sa kanyang mga gagawin. So nga, wahada yastalzimu adama mahabbatihim. Dahil nga, ang pagkilala sa kanilang nifaq ay nangangahulugan na hindi natin sila mamahalin, lianna al-wilaya far'ul mahabba. Dahil ang katapatan nga ay sanga ng mahabba o konektado sa mahabba o pagmamahal. So dito sa dalawang aya ng suratul Nisa, alhamdulillah. So nalinaw yung magiging pakikitungo ng mga Muslim sa mga munafik, inshallah. So nga, binanggit na hindi natin mamahalin ng mga munafik. Kahit pamilya natin sila. Kahit pamilya natin sila. Pero nga yung problema ngayon, yung mga magulang, pinipilit nila yung lalaki, pipilitin niya yung asawa niya na mag-Muslim, o kalaunan, yung tao na yon makakita ng pakinabang sa pagpapanggap niyang Muslim, hanggang sa kalaunan, nagiging munafik na nga rin siya talaga dahil sa pamimilit sa kanya na mag-Muslim. At hindi maaaring mangyayari nga na ito ay hindi lang sa mag-asawa, maaaring sa anak, pinilit yung anak na mag-Muslim, yung anak nakita ng pakinabang sa pagmumuslim-musliman, ayan din. Naroon na siya na nakikinabang sa mga Muslim, pero kapag mayroong pagkakataon na ipakita niya ang kanyang pagkamuhi sa mga Muslim, ipapakita niya. Papakita niya yung kanyang pagkamuhi sa mga Muslim. Si Abdullah bin Ubay bin Salul, meron siyang anak. Abdullah rin ang pangalan. Pero actually ito si Abdullah bin Ubay bin Salul, matuwid. Hindi siya kailanman sumang-ayon sa kanyang ama. Ibig sabihin, nauunawaan ni Abdullah bin Ubay bin Salul ang kalagayan niya at ang kalagayan ng kanyang ama, na hindi nga sila magkatulad sa antas ng pananampalataya. At actually, tinataliwas niya sa maraming pagkakataon si Abdullah bin Ubay bin Salul. Na hindi natin sila mamahalin kahit pa kamag-anak natin sila. At dahil hindi natin sila mamahalin, وَيَسْتَلْزِمُ أَيْضًا bagduhum wa adauhum o adawatuhum. Dahil hindi natin sila mamahalin, ay marapat din na tayo ay mamumuhi sa kanila. Pero yun nga, ganun din, hindi rin ito magiging hayagan. Nasusuntokin mo yung munafik, bubugbugin mo, hindi. Ganun din, kung sekreto sila na kumikilos sa pagitan ng mga Muslim, na nagdudulot ng mga pinsala sa pamagitan ng kanilang mga pakana, so ganun din. Kaya ang counterintelligence yung magandang terminolohiya talaga sa kung paanong haharapin ng mga Muslim ang mga munafik. Sikreto ka lang din na kikilos laban sa mga munafik. Alhamdulillah. Kasi maraming talento yung mga munafik. Kasi sa tagal na nilang ginagawa yung mga bagay-bagay, so mahuhusay na yun magdrama, mahuhusay yung umastang banal, at meron niyang mga kakampi, asahan ninyo. Meron niyang mga kakampi, asahan ninyo. At makikita ninyo, pare-pareho sila ng ugali. Pare-parehong maastang banal, pare-parehong hindi nakikipagkapatiran, kasi mataas yung tingin din nila sa sarili nila. Hindi kayo basta-bastang papansinin. Kung wala siyang papakinabangan sa iyo. Ganyan yung mga munafik. So dito, li'annan nahi anis syai'i amrun bididdihi. So kung hindi natin sila pala mamahalin, ibig sabihin, dapat din natin silang kamuhian. Dahil isa sa mga kaida sa Islam, ang pagbabawal sa anumang bagay ay nangangahulugan din ng pag-uutos sa kabaligtaran nito. Kapag ipinagbawal ang isang bagay, nagiging obligado ang kabaligtaran nito.
Naintindihan nyo? Pinagbabawal sa atin na mahalin ng munafik, ibig sabihin, obligado sa atin na mamuhi sa munafik. Kaida ito sa fiqh. Wahadal amru muwakkatun bihijratihim. At ang bagay na ito, pagkamuhi sa mga munafik, ay nakasalalay sa kung kailan ba sila tuluyan nga na mananampalataya kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yung hijra na tinutukoy dito, kasi mga munafik nasa Madina din naman, di ba? Ang tinutukoy dito na hijra, hindi na yung physical na hijra, kundi yung, kumbaga, hijra ng kanilang mga puso patungo kay Allah, patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faida hajaru, jara alaihim ma jara alal muslimin. Na kung sila ay, yun nga, maghihijra na patungo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syempre patungo kay Allah. So magiging kabilang na nga sila ng tuluyan sa mga Muslim, inshallah. Ngayon, meron bang munafik nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagbalik loob at nagpakamatuwid? Actually, walang naiulat tungkol doon. Kasi maaring may nangyaring ganun, pero hindi na nila inamin. Kasi nakahiya di ba? Dati ka munafik, tapos sasabihin mo nagbalik loob ka. So parang kapag ginawa mo yun, parang mas pinapahiya mo yung sarili mo. At baka hindi ka rin paniniwalaan ng mga Muslim. Baka isipin nila, pakananan naman ng mga munafik yung sinasabi mo. So maaaring yun ang dahilan kung bakit walang naiulat na sino mang sahaba na nagsabi, dati ako munafik pero nagpakamatuwid ako. O, talagang kinakahiya nila. Dapat lang. Dapat lang. Kasi nga, para sa sino man na totoong nagtoba o nagbalik loob kay Allah, dapat kinakahiya niya yung kanyang kasalanan. Kinakahiya niya. Diba? Inna Allaha mu'afa li ummati illa lil mujahirin. Si Allah ay nagpapaumanhin sa aking umma, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang sa mga naghahayag sa kanilang kasalanan. Yung mujahara sa kasalanan, maraming iba't ibang anyo ito. Pero ang pangunahin na anyo nito, yung ikinukwento mo pa yung mga nagawa mo nung nakaraan, nung hindi ka pa Muslim o nung nasa kufur ka pa o kaya nasa pagkaligaw at natutuwa ka pa na kinukwento mo to. Pinagbiyayabang mo pa. O sasabihin mo, dati ako lasenggo. Pero ang masama doon, sa paraan ng pagkukwento mo, ginagawa pang bida yung sarili mo. O dati ako lasenggo, nakakaubos ako ng 5 bilog, mga ganung kwento. Dati akong babaero, yan, natikman ko na yan, si ganito, natikman ko. Yung mga ganyan, kayabangan na yun kumbaga kayabangan na, walang pangangailangan, hindi mo kailangan gawin. Dapat nahihiya ka nga Dapat nahihiya ka. Pero kung makukwento mo lang, dati ako lasenggo, nagbalik loob na ako, yun pwede yun. Pero yung pagmamalaki mo pa, dati ako lasenggo, kainuman ko nga yan si ganyan, ganito, ganyan. Yung kayabangan na yun. Anong pakialam namin kung kainuman mo yan? Ano ngayon? Mas magaling ka ngayon? O dati kang babaero, ano ngayon? O dati kang may mayabang pa nun, balik Islam. Dati raw siyang hitman. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyang kwento kasi ang hitman, sa totoo lang, maliit ang mundo niyan Hindi magsasalita, hindi magyayabang at hindi pakalat-kalat. Ibig sabihin, kung hitman, sabi mo hitman ka tapos pakalat-kalat ka lang, pipitsugin lang yung mga tinira mo. Pipitsugin lang yung tinira mo. Kasi kung meron kang tinira, hanapin ka nun habang panahon. Hanapin ka ng pamilya nun habang panahon. Hindi yung pakalat-kalat ka lang. Kahit sinong pamilya, kahit gano'ng kahirap ng pamilya, magtatanim niya ng utang na loob. Hindi yung pakalat-kalat ka lang. Yung akala mo, papatay ka, tapos takot na yung pamilya ng pinatay mo sa'yo. Hindi Hahanapin ka nun. Kahit ordinaryo magsasaka yun, hahanapin ka nun, papatayin ka nun, tatagain ka nun kung wala silang baril. Hindi ganun yung bagay na yun. Kaya yung mga kasalanan, inililihim yun, hindi yun kailangan na ipagmamalaki. Lalo na yung mga kasalanan na may kinalaman sa pagsuway kay Allah na malalaki. Halimbawa, tapos may kinalaman yung ibang tao. Halimbawa, zina, pagpatay, pagnanakaw, hindi yun
Mamaya malaman ko, ikaw pala nagnakaw sa akin eh. Diba? Okay, malaman ko, ikaw pala tumira doon sa kamag-anak ko, gago ka, ikaw pala yun ah. Eh, huwag ka na magkwento ng magkwento. Kasi nga panghuli, yung nga, kung tuluyan sila maghihijra patungo kay Allah at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inshallah, tunay na silang Muslim. Kama kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yajri ahkam al-Islam likulli man kana ma'ahu wa hajara ilayhi. Katulad ng kung paanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinatrato nga niya ng pagtrato bilang Muslim ang sinumang kumbaga kasama niya, na tunay niyang kasama at kumbaga lumikas patungo sa kanya. Wasawaan kana mu'minan hakikatan aw dahira al-iman. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga, tinatrato niyang Muslim ang sino mang humaharap sa kanya bilang Muslim. Totoo man itong Muslim, hakikatan o dahir al-iman. Ibig sabihin yung mga munafik, tinatrato niya ang mga ito bilang Muslim kung humaharap ang mga ito bilang Muslim. Pero nga, itong mga munafik, ano lang din eh, kumbaga sa lahat ng bagay, lahat talaga ng bagay na kukuha sa pagtitiis. Ba, meron kang duda sa isang tao kung mananampalataya ba talaga o hindi. Abangan mo lang. Walang kailangang gawin, abangan mo lang. May lilitaw at lilitaw sa kanya na palatandaan ng kawalang pananampalataya o pagpapanggap na Muslim. Meron niyang masasabi, meron niyang gagawin, at mula roon, inshallah, tahimik mo lang din na i-assess yung sitwasyon na ganito ang dapat mong gawin laban sa kanila. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito inshallah. Mahalaga na itong mga usapin na ito kasi napaloob na dito yung tungkol sa mga munafik. Kaya nga doon sa Mudaharatul Musyrikin alal Muslimin, tumagal tayo sa usapin na ito kasi maraming napapaloob nga rito na usapin. Nandito yung usapin ng jihad, nandito yung usapin ng pagtatraidor, nandito al-wala wal-bara. At ngayon, yung tungkol sa mga munafik, nandito rin, alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.